Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-209 na kabanata. Ang tuso na pandaraya ni David. Nakikita ko na ang iba sa inyo ay hindi umaamin sa nagawa ninyong pagkakamali, wika ni Nelly habang tumingin kay Daryl at Miriam. Ngumiti siya at nagpatuloy. Parang ang mga salarin ay tumatanggi sa kanilang nagawang mali. Sa palagay ko ay hindi na namin kailangan manatili dito. Aalis na kami, at wala kaming responsibilidad kung ano ang mangyayari sa inyo kapag wala na kami. Alex, umalis na tayo. Hinila ni Nelly si Alex at Pilipo palabas sa exit, at naghahandang umalis. Sa likod nila may malakas na sigawan ng crowd. Alex, huwag kang umalis, sigaw ng isa. Mga miss, huwag kayong umalis, bakit hindi nyo kami bigyan ng pagkakataon? Ngumiti si Nelly kina Alex at Pilipo. Tumalikod muli siya, upang tumingin sa crowd na may mapait na itsura, at sinabi, tingnan nyo ang dalawang ayaw lumuhod. Paano kami maniniwala na talagang nagsisi kayong lahat? Ang lahat ay tumingin kay Daryl at Miriam, at ilan sa mga tao ang mabilis na nagsabi na lumungod sila. Lumungod kayo, sabi pa muli ng isa. Nakiusap pa ang isa, hindi maganda kahit isa sa atin, ang tumanggi na lumuhod. Malalim na nag-iisip si Daryl. Bagaman si Miriam ay natatakot din. Nararamdaman niya, na ililigtas niya ito. Walang ibang paraan na makaya niyang lumuhod kina Alex at Pilipo. Tumayo siya at sumigaw ng malakas. Sinasabi mo bang lumuhod kami sa taon-unang iyan? Imposible. Hindi ko sila igagalang. Biglang tumayo si Daryl at sinakal ito sa mukha. Nag-alangan siyang lumuhod sa kanyang sarili, pero ayaw niya itong labis na magalit. Nag-aalala siya na kung maiimpluwensyahan ni Alex ang presidente, baka piliin nito na sirain ang negosyo niya, at reputasyon sa Washington DC. Wala nang oras mag-isip pa. Desperado siya na patigilin si Miriam. Ang naiisip niya lang ay sampulin ito sa kanyang mukha. Dinakma ni Daryl ang pisngi nito. Tumingin si Miriam at hindi makapaniwala. Daryl nasambit nito. Hindi kumibo si Daryl at tahimik na lumuhod. Iniyuko niya ang ulo, upang maitago ang kanyang mukha, na namumula at nahihiya. Sa nakaraan walang lumalaban kay Miriam, dahil natatakot sila kay Daryl. Ngayong nakaluhod na rin si Daryl, lahat sila ay nagsimula na sigawan siya. Miriam, lumuhod ka, sigaw ng mga tao. Gusto mo bang lahat kami ay maghirap, galit na wika ng babae? Ang lalaking nakaluhod katabi ni Miriam, ay pinwersa ito na iluhod. Nayanig siya at napaluhod. Okay, mas mabuti iyan, wika ni Nelly na nakangiti. Si Alex at Pilipo ay nagtinginan sa isa't isa at napangiri. Humanga sila sa ipinakitang katapangan ni Nelly, at nalibang sa kanya, sa pagiging mahilig sa gulo. Pumunta tayo sa harapan, wika ni Nelly, at pinangunahan si Alex at Pilipo sa harap kung saan sila umupo. Sinabi ni Nelly kay Alex, inayos ko na ito para sa iyo. Alalahanin mo kung paano nila tayo ininsulto kanina. Ngayon nasa sa iyo kung paano muna sila tuturuan ng leksyon. Tumingin si Alex kay Pilipo, hindi ito galit. Naramdaman nito na ang mga volunteer ay naparusahan na ng lubos. Tumingin siya kay Nelly na may maliit na ngiti, at sinabi sa mahinang boses. Ang pinakamahalagang bagay sa tao ay ang kanilang dignidad. Pinaluhod mo sila sa atin. Para sa kanila, mas masakit iyon kaysa sa mabugbog sila. Sa palagay ko ay naparusahan na sila ng gusto. Si Nelly ay sabik na naghihintay ng maiimbento na parusa ni Alex. Nang marinig niya na gusto na nito na hayaan na sila, namilog ang mata nito, at sinabi. Talaga. Tumayo si Nelly at nagtampo, at umiling. Lumapit si Alex kay Miriam, at sinabi. Ang diary na iyon ay mahalaga sa akin, at sinira mo ito. Pagkatapos ikaw at si Daryl ay sinuhulin ang mga taong ito na atakehin kami, at palabasin. At ikaw ay dati kong kaklase. Ikaw ay kakilakilabot. Malamig na tumingin si Miriam kay Alex, pero wala siyang sinabi na kahit ano. Natatakot siya na kapag sinigawan niya ito, ay baka suportahan ni Daryl. Si
Sinabi ni Alex, kapag ininsulto mo pa ang mga kaibigan ko, hindi na kita hahayaan pa. Pagkatapos ay pumunta siya kay Daryl na nakayuko. Umaasa siya na parurusahan siya ni Alex ng mabilis. Bago pa niya malaman ang nangyari, ang ilong niya ay kumirot at napagtanto niya na sinuntok siya ni Alex sa mukha. Bumagsak siya sa sahig. Si Daryl ay nawalan ng pakiramdam sandali. Nang bumangon siya, may lumalabas na dugo sa kanyang ilong. Si Alex ay bumalik kay Nelly. Pumalakpak si Nelly at sinabi na nakangiti. Maganda yan. Tumayo ka sa sarili mo, okay yan talonan. Ngumiti lang si Alex. Tapos na tayo, at umalis na dito. Kinuha ni Alex ang bag ni Pilipa at naglakad silang tatlo palabas. Ang mga taong nakaluhod ay mabilis nagbigay ng daan sa kanila. Nagpaalam si Nelly kay Pilipa at Alex, at bumalik sa kanyang food truck. Si Alex at Felipe naman ay tumawag ng taxi, at bumalik sa kanilang paaralan, at si Alex ay sinabayan si Felipe maglakad sa kanyang dormitory. Si Felipe ay nagpasalamat kay Alex para sa lahat ng nangyari sa opening ceremony. Sinabi nito, maraming salamat sa lahat ngayong gabi. Kung wala ka doon, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Sumagot si Alex sa pamamagitan ng ngiti. Si Nelly ang dapat natin pasalamatan. Isa pa, ikaw at ako ay mag-classmate sa ilang taon. Hindi mo dapat nararamdaman na pasalamatan ako. Itinuturing mo pa rin ako na iba at tama ba? Namula si Filipa at yumuko, sinabi nito ng mahina. Hindi kita iniisip na ibang tao. Mas lalo pa siyang namula, mabilis siyang nagpaalam, at tumakbo sa kanyang dormitoryo. Pinanood lang ito ni Alex, at napayuko. At pumunta sa kanyang dormitoryo. Si David Drake ay nakahiga sa kama, sa kanyang villa. Tiningnan ang diary ni Debbie. Binasa ito, natutunan niya ang lahat ng tungkol dito, at sa talunan na si Alex. Sa paggamit ng impormasyon, mabilis siyang makakakuha ng progreso sa kanyang relasyon kay Leona Marvel. May ilang taon na siyang experience sa mga babae, at nakikita ang kanyang sarili, bilang eksperto. Naniniwala siya na naabot na niya ang dulo kung saan pwede na siyang makipagrelasyon kay Leona. Tumingin siya sa diary, at nagbasa pa. Ipinakita nito kung paano nabully si Debbie ni Madison Robbins, at ng tatlong kaibigan nito sa paaralan. Ito ang unang nakilala niya si Alex. Nang mabasa niya ang pag-ibig sa pagitan ni Debbie at Alex, nagdesisyon siya, na gusto niya magkaroon ng sariling relasyon kay Leona. Isinara niya ang diary at nag-isip. Magtatapat ako sa iyo bukas, kailangan na huwag mo akong tanggihan. Sa sumunod na araw, si Leona ay maagang dumating sa gate upang makipagkita kay David. Inayos na ni David ang pagbisita nila sa magandang lawa sa kanluran. Si Leona ay sobrang saya. Sa loob ng 2 linggong nakalipas, si David ay nagsuot ng mumurahin na damit upang maintindihan kung anong buhay ang mayroon sa mga mahihirap. Nagpalitan sila ng mga karanasan, ng sandaling iyon. Halimbawa, nang si Leona ay binuli sa restaurant, ipinagtanggol siya ni David, sa pamamagitan ng bote ng alak. Sa huli ang nambuli ay umuhod at humingi ng tawad. Nalaman din ni Leona na mag-donate si David ng $50,000 sa Red Cross, bagaman walang naniwala. Walang alam si Leona na ang lahat ng ginagawa nito ay pag-arte, mula sa nabasang diary. Leona, nandyan na ako, tawag ni David nang makita si Leona na naghihintay. Muli, nakasuot ito ng mumurahin at nanlilimahid. Ang kanyang noo ay mumikintab sa pawis. Sinabi niya dito, alam ko bilang importanteng anak ng mayaman. Nararamdaman mo na mahalagang maranasan ang kakaibang pamumuhay. Tumingin siya sa pinagpapawisang noo nito, at nakaramdam ng pagkabigo. Kumuha siya ng paper towel, at pinunasan ang pawis sa kanyang mukha. Sa loob ng 10 araw na magkasama sila, si Leona ay nagsimulang maging komportable dito. Tumingin si David at ngumiti. Napagod ako, pero kung aasikasuhin mo ako, ang lahat ay may kwenta. Si Leona ay namula, pero nagpatuloy pa rin sa pagpunas sa noo nito. Nakaramdam siya ng pagiging masaya. Pero nalungkot nang maalala niya na ito ang mapapang asawa ng kapatid niya. Karamihan sa mga oras, ay hindi na naiisip ito. Bumaba si David sa kanyang bike, at sinabi, sumakay tayo ng taxi, at magpunta sa lawa. Tumawag sila ng taxi at nagpunta sa lawa.
Dahil sa Olympic Games, mas maraming turista kaysa dati. Marahan silang naglakad sa paligid ng lawa ng magkasama. Pinakikiramdaman nila ang kagandahan ng paligid, at hindi napansin ang paglipas ng oras. Bigla nilang napagtanto na sila ay nagugutom, at naalala na tanghalian na. Sinabi ni David kay Leona na maupo sa bench ng lawa, habang siya ay kukuha ng pagkain mula sa cafe-restaurant. Pero hindi siya nagpunta sa cafe, kundi nagtago. Si Colin Patterson ay naghihintay sa kanya doon, kasama ang 3 babae, na binayaran niya, upang bulihin si David sa nakaraan. Bago pa nila malaman kung sino ito, ay nagawa na nila ng maayos ang pag-arte. Pero ngayong alam na nila na mayaman ito, nag-aalangan na sila na magpanggap sa pambubuli. Nang makita ng 3 babae si David, mabilis silang humingi ng tawad. David, pasensya, napasobra ang ginawa namin sa nakaraan. Huwag ninyong alalahanin ito, okay lang. Tumingin ito kay Colin, at sinabi na ipaliwanag muna ba ng maayos sa kanila. Maliwanag na wika ni Colin. Mabuti wika ni David. Tumingin ito sa 3 babae, at sinabi, kapag dumating na ang oras, gawin nyo ng maayos ang sinabi sa inyo ni Colin, naiintindihan nyo. Bal isang sumang-ayon ang 3 babae. Mabuti, umalis na kayo ngayon. Ang 3 babae ay nagpunta kay Leona, na nakaupo at naghihintay sa lawa. Si Leona ay nakatingin sa lawa, nang marinig niya ang 3 babae na sumigaw. Leona, tumingin siya sa 3 babae na papalapit sa kanya. Natatandaan niya ito na isa sa 3 babae na umalikusta kay David sa campus. Nang hindi sila pinansin, ay lalong silang nagalit. Ano ang ginagawa nyo? Natatakot niyang tanong. Nakita kita kasama ang tanga na talunan, wala kang kahihiyan, wika ng isa. Ito ay ginaya sa mga nakaraan, bilang si Debbie. Ngunit hindi niya naaalala ang parteng ito ng kanyang buhay, na nabuli sa Preston University. Noong time na iyon, ang 3 babae ay itinulak siya sa tubig. Pero hindi ito nangyari ngayon. Ngayon siya ay ininsulto at nagpanggap na itutulak siya sa lawa. Isang sigaw ang narinig. Si David ay mabilis na pumunta sa tubig. Sinipa niya ang 3 babae, at iniligtas si Leona. Ilang minuto ang lumipas. 2 sasakyan ang huminto sa gilid ng kalsada. Isang lalaki ang mukhang mafia ang lumabas, kasunod ng 10 medyo mas batang mga lalaki. Ang boss ay tila tatakutin si Leona, pero si David ay tumayo sa harapan niya, at tumanggi na makalapit ang mga ito kay Leona. Ang isang lalaki ay nagsimulang saktan siya, pero hinawakan niya si Leona sa kanyang likod, at nagpatuloy na protektahan ito, upang hindi masaktan. Hindi, sumigaw siya. Gusto niyang protektahan si David pero yakap siya nito ng mahigpit at hindi siya makagalaw. Huwag kang mag-alala, hindi ako papayag na saktan kanila, bulong niya sa tainga. Ang dugo mula sa kanyang bunganga ay napunta sa mukha ni Leona. Hindi na niya kaya na panoorin pa ito na masaktan, huwag niyo siyang saktan, sigaw niya sa mga ito. Pakiusap, tumigil kayo. Nang si Leona ay nagsimulang matakot at hindi matapos. Isang helicopter ang dumating. 8 tao ang tumalon, at nagmadali lumapit kay David. Okay lang kayo sir? Tanong ng isang tao. Okay lang ako, sagot ni David. Tumingin siya kay Leona, at tinanong. Yumakap si Leona sa ulo nito at umiyak. David. Ang luha ay umagos sa kanyang mukha. Ika-210 na kabanata. Si Leona at David ay engaged. Nang si Leona at David ay nakasakay na, ang helicopter ay dumiretso sa pinakamalapit na hospital. Si David ay idiniretso sa emergency room. Si Leona ay isang naghihintay sa labas. Iniisip niya na sana, ay siya na lang ang nakahiga sa emergency room. Kinahapunan, na-i-transfer na ito sa general ward, pero wala pa rin itong malay. Si Leona ay nakaupo sa tabi nito, hawak ang kanyang kamay at pinagmamasdan mabuti. Matyaga ito na naghintay sa tabi. Kinagabihan. Nalugod siya nang makita na gumalaw ang pilikmata nito, at marahan na bumukas. Nausal niya, David, gising ka na. Doktor, pumunta kayo agad dito, si David ay gising na. Hindi mo na kailangan tumawag ng doktor. Okay lang ako. Ngumiti siya kay Leona, at bumulong, okay ka lang ba? Maayos na ako, sagot niya. David, hindi mo dapat laging subukan na alalahanin ako, kung hindi mo gagawin iyon, hindi ka masasaktan, tulad ngayon.
Hindi, kung hindi ako na-injury, mas lalo pa akong masasaktan. Masaya ako at nandoon, upang may pagtanggol ka, wika nito habang nakangiti. Tumingin si Leona sa mga mata nito, at naramdaman na mahal siya nito. Sa mga nakalipas na araw, naramdaman niya na higit pa sa pagiging kaibigan ang turing nito. Pero ito pa rin ay fiancé ng kanyang kapatid. Inisip niya na binibaliwala nito ang lahat ng nararamdaman nito para sa kanya. David, kailangan mong magpahinga. Sinabi ko na kay Lindsay ang nangyari. Ayaw ko siyang takutin. Ngayong gising ka na. Tatawagan ko siya para pumunta at sasabihan na alagaan ka. Huminga siya ng malalim at tumayo upang umalis. Leona, tawag ni David, habang hinawakan ang kamay nito. Tumingin ito sa kanyang mata. Kailangan mong makita ang nararamdaman ko para sa iyo. Ang mga salita nito ay nabola siya. Tumingin siya, pero hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang puso niya ay naguguluhan. Iniisip mo ba na binibisita kita sa Richmond University araw-araw, dahil gusto ko ma-experience ang mahirap na pamumuhay? Naalala mo ba noong kumain tayo ng paella ng sabay sa lawa? Dahil kasama kita, nalaman ko na ang paella ay ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Nang pumunta ako sa isang hapunan, kasama ang kliyente sa mamahaling restaurant. Nalaman ko na ang lahat ng pagkain doon ay mura. Sa aking mga mata ikaw ay isang paella. Pagkatapos kitang makilala, ang ibang mga babae ay parang nakakainip. Leona, kailangan mong maintindihan ang aking mga sinasabi. Tumalikod si Leona sa kanya at dalawang luha ang pumatak. Tumahimik, at sinabi, "Syempre alam ko, pero engaged ka na sa aking kapatid." Paano ko? Si David ay masaya at sinabi, "Iyon ba ang ipinag-aalala mo? Ikakansela ko ang engagement sa iyong kapatid." Ano? Si Leona ay nabigla. Nag-isip siya sandali at bumulong. Paano ko hahayaan na gawin mo iyon? Kapag nalaman ni Lindsay na kinansele mo ang engagement dahil sa akin, magagalit siya sa akin. Sinabi ni David, "Hindi, sa palagay ko ay nagkakamali ka. Hindi ko mahal si Lindsay, at sa palagay ko ay hindi rin niya ako mahal. Magpapasalamat siya sa iyo sa pagbibigay ng dahilan, upang makipaghiwalay sa engagement." Si Leona ay huminto sa pintuan, at tumingin kay David. Sa isip niya, sinabi ni Lindsay na kailangan niyang pakasalan si David, hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil sa gusto ng pamilya niya. Gagawin niya lang ito upang magsanib ang kanilang mga pamilya. "Leona, pakakasalan mo ba ako?" tanong ni David. Hindi niya alam ang gagawin. Gusto niyang pumayag, pero iniisip pa rin niya na hindi pumayag. "Sinabi ko na sa aking sarili na papakasalan kita. Kung hindi mo tatanggapin ito ngayon, magpapatuloy ako hanggang pumayag ka. Kahit mangyari pa muli ang mga bagay na ito, magpapatuloy ako hanggang makumbinsi ka sa aking pag-ibig." "Leona, gusto mo ba akong masaktan muli ako?" wika niya. "Alam mo ayaw kong masaktan ka sa pagprotekta sa akin," sagot nito. Ngumiti si David at sinabi, "Dahil mahal mo ako, pumunta tayong dalawa at kausapin si Lindsay at ang papa mo." Si Leona ay nahihiya. "Pakiusap, huwag mo akong isama. Pwede kang pumunta sa sarili mo." Tumingin si David dito, at sinabi na maupo sa tabi niya. Sinabi nito na nakangiti, "Hindi ako pupunta mag-isa. Kung hindi ka sasama sa akin, magpapatuloy ako pumunta sa inyong paaralan, at magpapanggap na mahirap. Ang lahat ay pagtatawanan muli ako. Hanggat hindi mo iniisip na pinagtatawanan ang future husband mo, okay lang." Namula si Leona at sinabi, "Mula ka sa isang magandang pamilya. Bakit gusto mo pa rin magpanggap bilang mahirap? Magpapanggap ako ng kahit ano, para lang sa iyo," wika ni David. Nakita niya ang mga mata ni Leona at ngumiti. Hindi nagtagal, hindi na napigilan ni Leona at ngumiti na rin pabalik. Ang plano ni David ay gumana. Sa sumunod na araw, ay hindi na makapaghintay si David na kausapin ang papa ni Leona, na si Charles Marble, at ang kanyang kapatid na si Lindsay. Gusto niyang pumunta, kapag pumayag na si Leona, pero si Leona ay nag-aalala sa kanyang kalusugan. Nang sumunod na araw, nag-aalala pa rin ito sa kanya. Pero sinabi ni David na maayos na ang kanyang kalusugan, at ang ospital ay ginamit ang pinakamabisang gamot para sa kanya. Siniguro niya kay Leona na siya ay fully recovered na. Wala nang sinabi pa si Leona.
Nakipagkita si David sa tatlong member ng Marvel family sa mamahaling Continental Hotel. Si Leona ay nahihiyang magsalita. Inisip ni Charles na inimbitahan silang tatlo ni David para sa isang hapunan. Wala siyang idea kung ano ang kanilang pag-uusapan ng gabing iyon. Mr. Marvel, Lindsay, inimbitahan ko kayong dalawa dito, dahil may sasabihin kami ni Leona sa inyo, formal na wika ni David. Si Charles at Lindsay ay curious na nagtinginan sa isa't isa. Ang seryosong boses ni David ay nakapagpaligalig sa kanila. Iniisip nila na ito ay tungkol sa engagement nila ni Lindsay. Si Leona ay lalong namula at iniyuko ang ulo. Pagtitiyak ni Charles. David, kung may gusto kang sabihin, sige, ipagpatuloy mo lang. Didiretsuhin ko na. Huminto si David, at sinabi. Gusto kong ikansela ang aking engagement kay Lindsay. Ano, si Charles ay nabigla. Binitawan niya ang kanyang baso, na nahulog sa lapag, at nabasag. Sinabi nito na may nanginginig na labi. David, sinabi na namin sa lahat ang tungkol sa inyong kasal ni Lindsay ng matagal. Paano mo, bakit ngayon pa? Gusto ni Charles na pakasalan ni Lindsay si David Drake upang tulungan siya manalo sa bid para sa development ng Heaven and Earth theme park. Alam niya na kung walang support ng Drake family, hindi niya makukumpleto ang proyekto. Isa pa ang balita sa kasal ni na David at Lindsay ay kalat na sa buong Washington DC upper class. Ang desisyon ni David ay masisira ang kapakanan ng pamilya Marvel. Magiging katatawanan sila. Nang marinig ni Lindsay na gusto ni David i-cancel ang kanilang engagement, siya ay na-surprise. Sinubukan niyang hindi ito ipakita sa kanyang mukha. Pero sikreto siyang nakahinga ng maluwang. Hindi niya naman talaga ito gusto, papakasalan niya lang ito para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Alam kong biglaan, pero pakiusap, patawarin ninyo ako. Mr. Marvel. Ang katotohanan ay nakilala ko ang babae na mas bagay sa akin, kaysa kay Lindsay, wika ni David. Nang inig ang kamay ni Charles at nagtanong. At sino sa palagay mo ang mas bagay sa iyo? Tumingin si David kay Leona at sinabi ng magiliw. Siya ay ang nakatatanda mong anak na si Leona. Si Leona. Si Charles at Lindsay ay parehas na bigla. Tumingin sila kay Leona at David na may labis na pagtataka. Hindi nila naiintindihan ang nangyayari. Ang puso ni Charles ay huminto sa pagkaba. Hanggat handa si David na magpakasal sa kanyang pamilya, hindi mahalaga kung sino sa kanyang anak ang pipiliin nito. Sinabi ni David, Mr. Marvel, si Leona at ako ay nagmamahalan. Gusto kong mag-propose sa kanya, pumapayag ba kayo? Kailangan mong makinig sa opinion ni Leona sa usaping ito, sagot ni Charles. Tumingin siya kay Leona at tinanong, Leona, ano ang sinasabi ng puso mo? Gusto mo bang pakasalan si David? Nang sandaling iyon, ang lahat ay nakatingin kay Leona, at ito ay nagbigay sa kanya ng hindi pagiging komportable. Namula siya sa kahihiyan at nauutal. Tumingin siya sa kanyang kapatid. Mabilis na pagtanto ni Lindsay na naga-atubili si Leona sa pagtanggap para sa kanyang kapakanan. Kinuha niya ang kamay nito at sinabi, Leona, gawin mo ang sinasabi ng puso mo, hindi ako magagalit. Nang makita niya na si Lindsay ay nakangiti. Napagtanto ni Leona na hindi ito nagagalit tungkol sa pakikipaghiwalay ni David sa engagement. Obvious na ayaw naman talaga niya ito pakasalan. Sinabi niya sa kanyang kapatid, si David ay perpekto, gusto ko siyang pakasalan. Sinabi ni Charles kay David na nakangiti. Dahil gusto ka pakasalan ni Leona, ano pa ang masasabi ko? Sumang-ayon si David. Nakikita ko na ikaw at si Leona ay in love sa isa't isa. Pwede na ba natin pag-usapan ang araw ng kasal? Kinuha ni David ang kamay ni Leona at sinabi ng nakangiti. Sa palagay ko ang ating original date ay okay na. September 15. Ang lahat ay matutuloy katulad ng plano. Papalitan lang ang bride. Nag-isip sandali si Charles bago tuluyang ngumiti, okay. Leona, si David ay mabuting tao, alam ko na magiging masaya kayo. Niyakap ni Lindsay ang kanyang kapatid na nakangiti. Nang makita niya kung gaano kasaya si Lindsay, naramdaman niya na siya ay agrabyado. Napagtanto niya na ayaw siya pakasalan nito. Wala siyang pakialam sa engagement. Mukhang sobrang saya nito na parang binigyan siya ng kalayaan. Naiinis siya dahil napakasaya nito, dahil hindi siya pakakasalan. Naramdaman niyang tinatanggihan siya nito. Ang natural niyang kagustuhan ay subukan muling ibalik si Lindsay.
at humingi ng isa pang pag-asa. Ang pagtanggi nito sa kanya ay nagdulot ng pakiramdam na pagiging mababa niya at walang halaga. Nakaramdam siya ng labis na galit kay Lindsay pero alam niya na wala siyang masasabi na kahit ano dito sa harapan ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng kanilang hapunan, nagpaalala si Charles kay David, at umalis sa restaurant kasama ang dalawa nitong anak. Sa panunood sa sasakyan ni Charles na lumalayo, ang mga ngiti sa mukha ni David ay naglaho. Napabulong siya. Lindsay, isa kang babong baka. Masaya ka pa ring tumatawa ngayon. Ang lakas ng loob mo na ipagdiwang ang pakikipaghiwalay. Huwag kang mag-alala. Kahit na plano kong pakasalan ang iyong kapatid, hindi ko planong hayaan ka lang na ganoon. Matagal na kitang iniisip. Inilabas niya ang cellphone, at nagpadala ng mensahe sa grupo ng mayayamang kaibigan na lalaki sa Washington, D.C. Ang sabi sa mensahe, libreng hapunan sa Continental Hotel ngayong gabi. Nang gabing iyon ang lahat ay dumating sa Continental Hotel. Sinabi niya sa lahat na siya ay engaged na kay Leona. Sinabi niya na pakakasalan niya ito. Maliban kay Daryl at Colin na tumulong sa kanyang pamamaraan. Ang lahat ay humanga kay David na makuha ang puso ni Leona ng mabilis. Lahat sila ay pinupuri ito at binabati. Maganda itong balita, hindi namin kaya makipagsabayan sa iyo. Si David ay nagpasalamat ng pribado kay Daryl at Colin sa pagtulong sa kanya, at gagawin niya ang lahat upang matulungan ang mga tiyo sa hinaharap. Masaya sila para dito. Tinawag ni David ang kanyang kaibigan na si Jason Morley, bumulong siya. Mayroon akong offer sa iyo. May kailangan ako, at gusto kong tulungan ka. Alam ko na ang kumpanya mo ay may pagkakautang. Kung gagawin mo ang sasabihin ko, tutulungan kita upang ma-save ang business mo. Maraming salamat, gagawin ko kahit ano ang sabihin mo. Nakahiga ng maluwang si Jason. May utang siya at matagal na panahon na, at ang kanilang pamilya ay nanganganib na tuluyang mawala ang buong negosyo. Tinimbang niya ito sa kanyang isipan. Ang gusto ko na gawin mo ay sundan si Lindsay, wika ni David. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.